Guys, welcome back to my channel. Today, we will review the 4x2 LSE MUX. Tamang-tama, napadaan ako dito sa Isuzu Commonwealth at gusto kong magpasalamat kay Roy Angelo Apostol, yung sales executive na nag-welcome sa akin. Ilalagay ko yung contact number niya dito para kung meron kayong inquiry, pwede nyo siyang tawagan. So ano ba yung nabago dito sa 2024 model? Halika, samahan nyo ako at tingnan natin. Simulan muna natin sa exterior niya. Again, I'm not a fan of Isuzu design. Masyado siyang busy for my liking. Pero sa iba, okay lang kasi iba-iba naman tayo ng taste pagdating sa design. Anyway, in this 2024 model, wala namang naiba sa exterior except dun sa rear tail light niya, which I will tackle later. For me, ang pinakaayaw ko sa front pasa niya is yung kanyang grille. Meron siyang horizontal design motif na meron siyang fangs. Anyway, when it comes to headlight, it's full LED. You can see the signature arrow-shaped design of its headlight. Yung headlight niya is equipped with auto leveling feature. At the same time, yung kanyang fog light is also LED. At dito sa upper part ng grille, meron siyang Isuzu emblem. And yung design ng grille wraps around its headlights. Of course, meron din siyang LED na DRL. Ang bago dito, meron na siyang camera sa front grille. Unlike dun sa previous model na wala siyang 360 cam. At dun sa lower bumper portion, meron siyang silver accent. When it comes to the side mirror, merong portion na body colored at merong portion na black plastic. And here you can see the camera for the 360. Sa sides, yung sharpness ng character lines niya continuous galing sa front, pero it tapers down doon sa dulo. At dito sa window line niya, meron siyang chrome accent to make it more premium. Yung stepboard niya is decently sized at meron lang siyang maliit na silver accent dito sa gilid. Let's see yung side profile. Itong side profile niya, ito yung gusto ko na part niya. Unlike sa front na medyo busy, dito na-appreciate ko yung design niya. In combination dun sa itsura ng rear portion niya. Mukha talaga siyang SUV, especially yung stance niya. And here at the roof line, meron siyang roof rail na slim type yung itsura. Sa exterior, ang naiba lang yung wheels niya. Iba na yung design pero size 20 pa rin. The 20-inch wheels makes it more elegant, but the downside is it affects the ride quality. Sa harap is ventilated disc at dito sa rear is disc brake na din. When it comes to the rear, it looks cleaner than the front, and the tail light niya is also LED na rin, with the winglet design motif. Compared dun sa previous model, smoke na yung tail lights niya. Then yung reverse light niya nandito sa lower portion ng bumper. And then meron siya ditong silver or gunmetal na garnish. You can also see dito sa rear bumper, meron siyang 4 na rear parking sensors. I like also how the spoiler was designed. It is neatly integrated with a tail brake light at the middle. To me, yung design ng rear portion niya at saka yung side profile, para siyang hindi connected dun sa front design. Masyado talagang busy yung harap, pero pagdating dito sa side at sa rear, maganda na siya at malinis tingnan. By the way, yung tailgate nga pala niya is made from polycarbonate plastic. Dito sa rear, meron siyang 5-link setup. Average lang yung ride quality niya. Ite-test drive natin mamaya. Dito sa harap, meron siyang antenna at dito sa windshield, meron siyang camera for the ADAS. Okay, check natin ang interior. So, yung motif ng interior niya is black with silver accent. Similar ang design niya dun sa Isuzu D-Max. Upon entering, you will notice yung spaciousness niya. I think in its segment, siya yung may pinaka-spacious na interior. I-check naman natin yung door sidings niya. Pagdating sa quality, okay naman siya. You have here the control of the windows as well as the side mirrors. Ang hindi lang maganda dito, yung auto is sa driver side lang. Dito sa door panel, plastic yung sa ibabaw.
Pero may mga portion na soft touch dito sa lower portion. Dito, soft touch yung armrest at merong bottle holder dito sa baba, saka yung speaker. Yung kanyang steering wheel is tilt and telescopic. At dito sa left side, merong cup holder, which is a nice feature. And here is the switch for the rear fan, the tailgate, and saka yung pag-off niya. At dito merong small pocket na pwede mo lagyan ng mga cards mo. At dito sa ilalim nandito yung bukasan ng hood. At dito sa left side ng steering wheel nandito yung buttons for the instrument cluster at saka sa voice command. On the right naman is the button for the ADAS and the infotainment system. Overall maganda yung steering wheel niya with that white stitches. Dito naman sa driver's seat meron siyang 8-way power adjustment. Pero wala siyang lumbar support switch. Yung kanyang instrument cluster is 4.2 inches na electroluminescent type. It's a combination of analog and digital. At yung kanyang infotainment system is 10.1 inch full touchscreen display with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Meron din siyang Bluetooth connectivity, aux-in at saka yung USB. At ang isang bagong feature nito, meron na siyang 360-degree camera. Dati wala talaga yan. Napansin ko lang yung quality ng kanyang infotainment screen, hindi ganun ka-refine compared dun sa Ford Everest. At least meron na siyang 360 camera and equipped siya with blind spot turn assist. I think sa PPV segment, siya yung may pinaka-advanced na camera system. Since pag nag-turn signal ka, mag-o-on yung camera at marami siyang configuration. And you can also see the vehicle in 3D form. And another good thing is meron na siyang digital video recorder with playback feature. So parang meron kang built-in dashcam. Hindi mo na kailangan bumili pa ng dashcam. Nandito naman yung mga switch sa aircon. It's dual zone auto climate control. At dito meron siyang 12-volt socket. There is also USB port and auxiliary port. It's Type A and auxiliary port. Ang hindi lang maganda rito, wala siya dong Type C. At nandito naman yung switch ng 360-degree camera. And here is the location of the wireless charging pad. Dati wala yan, ngayon meron na. Okay, check natin yung center console. Since 4x2 siya, dito sa right side, wala siyang mga buttons. Nandito naman sa left yung button for traction control and hill descent control. Ito may black accent material at nandito naman yung electronic parking brake at saka auto hold feature. Dito naman meron siyang chrome accent. Meron din siyang dalawang cup holders at dito sa ilalim ng armrest meron siyang compartment dito pero wala siyang charging port yan. At dito sa right side ng kanyang dashboard merong compartment dito. Meron din siyang maliit na compartment to separate yung mga items mo. At dito sa lower portion, nandito yung regular na glove box. Of course, meron din siyang cup holder dito sa right side. At ito namang pinaka-dashboard niya is soft touch material. Okay, check naman natin itong rear view mirror. Then, nandito yung kanyang sunglass holder. At yung kanyang interior lights nandito. Hindi nga lang siya LED. Okay, check natin yung sunshade dito sa passenger side kung meron siyang ilaw. So, meron din siyang vanity mirror dito na merong ilaw. At dito naman sa driver's side, meron din siyang vanity mirror na meron ding ilaw. Yung kanyang headliner is light color. So, maaliwala siyang tingnan. It's very roomy. Ang ganda ng kanyang headroom. So, yung design element ng kanyang dashboard, may continuity doon sa kanyang door panel. So, hindi siya yung parang afterthought lang. So, yung overall vibe ng interior is very airy. Hindi cramp yung feeling just like nung sa Fortuner. Okay, check natin yung rear seats. Maganda yung quality ng rear seats niya. Maganda yung pagka-leather niya. Malambot din. Dito sa door panel, meron siyang parang tweeter dito. Part yan ng 8-speaker system nito. And then dito may black accent. Tapos itong opening ng door is chrome. And then black accent here. And then soft touch material dito sa armrest. And then meron din ditong bottle holder at saka yung speaker.
tama lang yung height ng kanyang rear seats. Maganda yung support. Hindi siya masyadong mababa, so tamang-tama lang. Very roomy siya, so komportable yung rear passenger mo. And then dito meron siyang hook na pwedeng sabitan ng bag o kaya sabitan ng mga groceries mo. At dito naman sa likod ng center console, meron siyang 220 volt socket at meron din siyang dalawang USB port na Type A. At dito sa gitna, meron siyang aircon vent. At meron siyang aircon vent dito sa second row. Maganda dito, naka-flat siya dun sa headliner. You can control the fan speed ng aircon dito at nandito rin yung switch ng kanyang interior cabin light. Check naman natin yung leg space dito sa middle passenger. So yung middle passenger, adequate naman yung kanyang space, no? Hindi masyadong mataas yung center tunnel, so okay siya. So you can see here, medyo kaunti lang yung umbok dito sa gitna. Meron din siyang center armrest dito na meron din dalawang cup holders. Kailangan mong pindutin para lumabas. So ganito yung view niya pag nasa second row seat ka. By the way, merong grab handle dito para sa rear passenger. At dito sa taas, meron ding sabitan dito. Okay, check naman natin yung third row seat. Pwede mong itambol yung second row seat para makapasok ka dun sa third row. Ang maganda dito, I think ito yung may pinaka-komportable na third row seat among the PPVs in the market. Mataas yung position niya. Kita mo sa ilalim, meron pang space. Pwede ka pang maglagay ng gamit like yung sapatos mo. Compared mo sa Terra at saka sa Everest, mas maganda yung third row nito. Mas may space ka dito sa likod. In fact, pwede mo pang i-recline itong third row seat eh. So kahit adult yung passenger mo, okay pa rin. I'm 5'7" in height at kasyang-kasya ako dito sa third row seat. So ito yung leg space ko dito sa third row seat. So yan, may space pa yung aking tuhod dito. At dito sa side ng third row, meron ding armrest with cup holder. Okay, check naman natin yung cargo space. Meron siyang tailgate step sensor. So, automatic tailgate siya. At meron din siyang switch. So, itong second row seat, pwede mo siyang i-flat. So, bali, hilahin mo lang ito. Yan, pwede mo na siyang i-flat na ganyan. So, kung may mahaba kang item na ikakarga, okay pa rin yung isang side kasi 60-40 split yan. So, may makakaupo pa rin doon sa left side. Okay, hinilat natin. Yan, naka-flat na. So, ang laki na ng cargo space niya. Again, yung second row seat, pwede pa natin itong iganyan. Yan. So, naka-flat na rin yan, yung second row seat. So, ibaba din natin yung isa. So, kapag naibaba natin itong lahat ng seats, makita mo, ang laki, almost 2,000 liters na yung capacity. In fact, kasa dyan yung isang single bed eh. At dito sa left side, meron din siyang ilaw dito. Meron din siyang 12 volt socket. At meron din siyang hook dito sa left at saka dun sa right. At dito naman sa area na to, yung lagayan ng kanyang jack at saka nung kanyang tools. At dito sa likod, meron pa ding compartment. Yan, pwede ka pang maglagay ng gamit dito. Pag naka-close siya, naka-flat yung pinaka-flooring niya. In my assessment, isa ito sa may pinakamalaking cargo space, just like sa Ford Everest. Okay, check naman natin yung engine niya. Ang engine niya is yung 4JJ3 na 3 liter ng Isuzu. In my previous vlogs, nasabi ko na yung perspective ko about this engine. It performs well and it's reliable. Sa buong PPV segment, siya yung may pinakamatipid na konsumo sa diesel. So kung naghahanap kayo ng fuel efficient na engine, ito yung the best. Pagdating sa power, hindi siya bitin. Pagdating sa spec sheet, hindi siya yung class leading. Actually, pag na-test drive mo siya, pwede siya makipagsabayan sa mga 200 horsepower sa segment niya. May konting delay sa lower RPM, pero sa throttle tuning lang siguro. Since yung mga manufacturers, they tend to safe tune the throttle response. So pagdating sa engine, wala na akong masabi. It performs really well. By the way, meron din siyang remote start feature. So, pwede mo siyang paandarin by just pressing yung kanyang key fob. Kailangan naka-double lock po kasi. Tapos, paano mo siya papatayin? Unlock lang. Unlock.
Okay, mag-test drive tayo to check yung kanyang driving dynamics. Ang tinest drive natin yung older model na hindi facelifted. Pareho lang naman ang makina. So pagdating sa performance, pareho lang. Check naman natin yung steering niya. Ito yung sinasabi na meron talagang heft yung steering niya pagdating sa hydraulic power steering. Dito sa 4x2 mas magaan siya than the 4x4 kasi wala nga siyang 4x4 system doon sa harap. So if your consideration is yung light steering, you might as well look for other brands. Pagdating sa feeling, it feels hefty, no? But not in a bad way. Yun bang ang feeling mo is parang solid yung sasakyan? Mind you, ramdam mo yung bigat niya because ang laki ng kaha niya. But because of its powerful 3-liter engine, kayang-kaya niya naman. Ito kasi LSK siya. At hindi po siya yung plus. Kaya wala siya 360 lang. Pero meron siya yung light pad. Independent system. Speaking of its engine, yung power delivery niya is not linear fashion. Unlike dun sa competitors niya na very linear yung power delivery. May konting delay sa lower RPM pero hindi siya kasing sama nung engine nung sa Nissan Terra or yung Nissan Navara. But once na makick in na yung turbo, yun na, wala ka talagang masasabi. Ramdam mo na talaga yung lakas ng engine niya at yung laki ng displacement niya. Sabi nga nila, you cannot replace displacement, which is true naman in some aspects. Ang pinaka-negative niya is yung bigat ng engine, which is ramdam mo talaga dito. Gaya ng nasabi ko kanina, medyo may heftiness yung feeling. And one of the main reasons is yung bigat ng makina. Since 3.0 liter siya, mas malaki yung displacement. So pag kinompare mo siya sa ibang PPVs, medyo may kaunting difference talaga pagdating sa weight. Ang kagandahan naman ng malaking displacement is hindi stress yung engine mo. Ito yung isa sa strong point ng Isuzu engine. Actually, yung 190 PS niya is safe tune pa. Hindi pa sinasagad ni Isuzu yung maximum engine potential nito. So it's a matter of weighing things lang naman talaga. So you cannot have it all in one vehicle. And just to add lang, ang refine ng engine niya para sa akin, it's not the most refined in the segment, but for me, the refinement is actually good. When it comes to suspension, tamang-tama lang yung timpla ng suspension niya. Since ito yung mid-variant na naka-18, mas maganda yung ride niya compared dun sa top of the line na nandun sa showroom. Naramdaman ko yung suspension niya is hindi matagtag. It's stiff, pero hindi siya stiff na matagtag. So kahit papaano, may control pa rin over modulation sa road. So approve ako sa tuning ng suspension niya. Pagdating sa brakes, it's very powerful. Similar siya dun sa feel ng Fortuner o kaya nung Toyota Hilux na medyo nasa strong side pag tinapakan mo. Pag bago mong dinrive, medyo maninibago ka since yung biting point ng brakes is malakas. But eventually, masasanay ka din. When it comes to NVH naman, okay din, hindi ko masyadong naririnig yung sound sa labas. And yung visibility niya is good din. Sa body control, okay lang. This is in relation to its suspension. Hindi naman natin na-try kasi straight lang itong ating daan. But for the most part, komportable naman siya for what it is. Di hamak na mas maganda naman yung ride nito compared sa Toyota Fortuner. But actually, similar siya dun sa ride ng GRS na Fortuner, which is merong KYB suspension. Pero kung i-compare mo sa lower variants ng Fortuner, mas matagtag yung mga yon. Ito naman yung kanyang active safety features which is impressive. Meron siyang ADAS na merong dual camera at saka mga rear sensors that helps the vehicle avoid collision. So meron siyang forward collision warning. Maganda rito, meron din siyang adaptive cruise control with stop and go function. And then meron siyang turn assist function, pedal misapplication mitigation, blind spot monitoring, at saka rear cross traffic alert. Meron din siyang multi-collision brake, lane departure warning, at saka yung automatic high beam. Okay, punta naman tayo sa pros and cons niya.
I think ang pinaka-underrated na aspect niya ay yung interior space niya. Just like what I said before, siya yung may pinaka-spacious na cabin sa PPV segment. Yung interior space niya is very family-oriented or friendly sa families. Especially yung third row seat. Ito yung pinaka-comfortable na third row seat. So if your consideration is yung comfort pagdating sa third row, I think ito yung the best. At pagdating sa cargo space, I think this is the best in its class. Sa buong PPV segment, ang pinakamaganda na folding flat is itong MUX at saka yung Ford Everest. Kasi yung iba hindi flush yung flooring pagdating sa tailgate. Pero dito, pantay na pantay siya. So pagdating sa headroom saka yung space, mas malaki talaga ang cargo space nito. So kung naghahakot kayo ng mga gamit, this is very useful. So pagdating sa flexibility, ito yung pinakamagandang selling point niya. Again, best in class interior space. The other advantage is fuel efficient siya combined with its good performing engine. Another advantage is yung mga new features na inad ni Isuzu from the previous model, especially yung 360-degree camera. Previously, for some, medyo overpriced yung 4x4 na variant. But with the added features, medyo okay na rin siya. Kaya mapapansin nyo before, walang masyadong bumibili nitong MUX kasi parang overpriced siya sa mga features na ino-offer niya. Another advantage is yung ADAS niya, especially yung adaptive cruise control na meron siyang stop and go function just like the Ford Everest. Unlike other cruise control na nagdi-disengage under 40 kilometers per hour. So ang kagandahan dito, even sa standstill, gumagana yung cruise control. So malaking tulong yon, especially kung na-trap ka sa traffic. At meron na rin siyang wireless charger. And another positive thing is yung Isuzu branding. So Isuzu is known for building quality trucks. So wala kang masasabi when it comes to the durability of the vehicle. Another advantage is yung parts availability niya. So sa long-term ownership, hindi siya mahirap i-maintain in the long run. So yan yung mga positives niya. Ano naman yung mga negatives? Number 1 is yung appeal niya. In terms of design, hindi talaga appealing yung Isuzu. Kumbaga, hindi siya yung type of car na lilingunin mo for its looks. Kumbaga, hindi malakas yung dating. Another negative thing is yung hefty feeling pag dala mo siya. This is noticeable during the test drive. If you get to test drive this, hindi siya yung agile yung feeling. Kumbaga, hindi light yung feeling niya from the get-go. Unlike other PPVs na medyo on the sporty side at medyo agile yung feeling. And in connection to that, medyo negative din yung hefty feeling ng steering wheel. So medyo negative yon, especially kung nagdadrive ka in the metro. Pero kung mostly nagdadrive ka sa highway saka provincial roads, very manageable naman siya. And in terms of connectivity, wala siya nung Type-C na uso na ngayon. So that's negative for me. And lastly, yung issue niya on bump steer o yung kain ng gulong dun sa harap. I don't know dito sa MUX kung pareho sila ng case sa D-Max at saka sa BT50 since pareho lang naman sila ng pangilalim. I think affected pa rin siya pagdating sa issue na ito. Let me know MUX owners kung na-experience nyo ito. Okay, let's summarize. I think with the added features, maganda na rin ang value proposition nitong MUX. Pero actually, malapit nang lumabas yung 2025 model. Yung MUX RS. Nasa Thailand na yon. So, isearch nyo lang MUX RS. Mas malaki na ang improvement pagdating sa exterior design niya. So, mas type ko na yung bagong design niya. Even yung interior niya, yung materials used, and even the design, nagbago na rin. At marami ding mga added features na wala dito sa current MUX. Pareho din siya ng case ng ibang PPVs like yung Montero Sport. Malapit na ring lumabas yung bagong iteration niya. Yung current MUX saka yung Black Series, value for money pa rin. Kasi kung kailangan mo halimbawa ng SUV now, okay na rin ito. Kasi yung mga future models nito,
sigurado mas mahal na. Yun nga lang, maluluma na kaagad yung model mo. But for a selling price of 2.23 million, I think value for money pa rin ito. So in terms of long-term use, spaciousness, and durability, panalo pa rin ito. Okay, hanggang dito na lang. I hope nagkaroon kayo ng idea dito sa Isuzu MU-X. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!